leptospirosis. Sa payag po ng ospital, lilimitahan ang pagtanggap ng mga walk-in patients at uunahin sa emergency room ang mga malalang kaso o emergency cases. Pinayon din po ang non-emergency cases na lumipat sa ibang health facilities na may available na kama para maiwasan ang matagal na paghihintay. Noon na sinabi ng Department of Health na inaasahan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang bagong Health Secretary, Secretary Edwin Mercado ng DOH. Hi, Sec. Good morning po. Hi, good morning Alvin at good morning sa ating mga taga-subaybay. Una po, congratulations muna. Hindi ka pa namin ako congratulate sa pagiging bagong Health Secretary, sir. Oo, malaking hamon ito. Mas malaki kaysa dun sa aking ginagampanan datihan na presidente ng PhilHealth. Opo. I'm pretty sure kayang-kaya nyo, sir. Ano po? Well-deserved. Ito po yung unang hamon, Secretary. Yung leptospirosis, yung bilang po nataas. Ano po? Hindi ako makapaniwala. Grabe yung NKTI na puno na, full bed capacity na po. Anong gagawin ng marami pang nalusong ng baha? Siyempre, delay din po yung ano ng virus. Hindi ho ba? Minsan po, hindi agad-agad. Yan, may incubation period kasi yan eh. Maabot ng 2 days to 60 days. Kalimitan 5 to 15 days nagmamanifest yan. Nananakit ang kasukasuan, nilalagnat, hindi makaihi. Kasi inaatake ng bakterya yung ating mga vital organs eh. So ako nga ay umikot nung Sabado. Pumunta ako sa San Lazaro para tiyakin na may sapat na mga kama. Naglabas din kami ng order na lahat ng aming DOH hospitals ay may fast lane para kung pumasok nga at nagmamanifest ng symptoms ay hindi na pumipila. So dito sa NKTI, natawagan ko rin si Dr. Dante Dator kahapon nung nakita ko nga yung posting nila sa social media at tinanong ano na ba ang kalagayan dahil meron kaming leptospirosis tracker doon sa aming Health Emergency Management Bureau. At ang sabi naman niya ay kino-convert nila yung ibang areas nila doon sa may mga areas kasi sila na pwedeng i-convert into leptospirosis ward. Kinakabitan lang kasi yun ng mga kuryente, kinakabitan ng mga sources ng tubig at mag-shift nga din sila kasi nga ang kalimitan tinatamaan yung bato kaya hindi makaihi yung ating mga pasyente at hindi masala yung dumi sa dugo. Yun ang pinakadelikado Opo. So ang nila, magpe-peritoneal dialysis din. Yun naman yung paraan na hindi sa ugat pinadadaan. Kasi ang hemodialysis, yung mismong dugo ang sinasala Nilalagyan ng tubo sa ating mga ugat at pinadadaan sa makina, sa dialysis machine. Yung peritoneal dialysis naman, may paraan na kung saan maglalagay ng tubo dito mismo sa ating tiyan dahil yun yung pinakamalaking surface area para ma-absorb yung dumi. Doon mismo sa loob ng tiyan, hindi dito sa labas ng tiyan, kundi sa loob ng tiyan. At dinidrain palabas. So yun naman, mas mabilis gawin. Kaya sabi niya, mag-shift sila ng peritoneal dialysis sa ilang pasyente para mabilisan yung pag-turnover nitong beds. So linawin natin, Secretary, sa ngayon po, pag ikaw ay may suspected leptospirosis, yung mga pasyente po, okay lang ba na idiretso pa rin sila sa NKTI o maghanap na ng iba kasi puno na ron? So day-to-day po ang pagbibigay ng advisory ng NKTI. Sabi ko nga kay Dr. Dator, ngayong umaga ay maglabas ng advisory kasi ang alam ko may mga 18 beds pa silang bubuksan panibago. Bagamat ganon, ang mga ibang mga kaso, dahil marami namang kaso, hindi lang leptospirosis ang pumupunta sa NKTI ay kung pwedeng wag munang sa NKTI pumunta. Dahil pwede namang makita yan sa iba pa nating mga DOH hospital, yung may mga sintomas ng kidney, yung mga datihang mga operahan, for example, na kidney transplant, tapos ngayon nagkakaroon ng konting mga problema. Pwede naman dumulog. Kausap ko rin si Dr. Gapi Gaspi ng PGH at ang usapan nga nila ni Dr. Dator, pag stable na yung pasyente sa NKTI, ililipat na sa PGH. So ito nga yung ginagawa namin yan, inter-hospital referral system. Pero anong klaseng alarma na po meron tayo? Ito ba'y nakababahala na yung sitwasyon, Secretary, o manageable so far? Manageable pa naman po kasi nga meron kaming tracking system at nakikita namin yung mga kahit DOH hospital mismo ay meron pa pong mga available beds.
Tapos may escalation kami. Pag puno na yung DOH Hospital, kausap na rin namin yung LGU Hospitals, City of Manila, City of Quezon City, City of Makati, na pwede rin doon dalhin. At kung kailangan, ang third layer natin, private hospitals na. Ayun. So pwede naman, may ugnayan naman po yan sa private hospital kasi yung iba nag-aalangan baka walang pera panggastos sa hospital sick eh. Oo nga, yun yung kailangan nating ma-assure ang ating mga pasyente kasi yung mga private hospital naman ay kakausapin ko nga at gagawin ko na itong parang standard na pagka nagkaroon ng overflow from public hospital, bigyan kami nung nasa batas naman niya 10 to 15% of the available beds of private hospital should be allotted for no balance billing beds. Ayun. So yun, pinag-uusapan na namin yun. Pero kung batas si Kamo yun, dapat hindi na nakikiusap ang gobyerno, di ba? Kasi batas nga po eh. Yung mga payment, yung ano lang kasi, syempre may mga outliers na tinatawag na kahit meron tayong substantial increase na sa PhilHealth coverage natin, ay meron pa rin minsan na lumalagpas eh. Kaya yun yung mga pinag-uusapan namin kung paano mako-cover. Opo. At pangwakas po, ang susi natin dito ay prevention. Ano po? Baka marami pa kasi sa ating mga kababayan yung lulusong sa baha. May masamang panahon na naman po. Anong advice ng Department of Energy, particular ng Secretary, para maiwasan natin yung lepto? So kami po ay naglalabas ng ating babala sa social media na kung hindi po talaga maiwasang lumusong sa baha ay magsuot ng mga protective gears gaya ng bota. At kung hindi naman talaga maiwasan na nalublob, ay pumunta po kaagad sa ating mga rural health unit or municipal health center. Dahil po doon, nag-download na po kami ng doxycycline. May 3.1 million tayong capsule ng doxycycline. Yun po yung prophylaxis para po hindi magtuloy-tuloy yung infection. Kung tayo man po ay mayroong bacterium pumasok, ay masugpo kaagad. At doon din po sa mga yakap clinic, meron din po tayong mga available na doxycycline. So wag pong mag-atubili na pumunta po sa ating mga rural health unit, municipal health center, at dito po sa ating yakap clinic at meron po tayong sapat na gamot. At pag po nabasa, maligo kagad, magsabong mabuti, at talaga pong kung may sugat man ay linisin pong mabuti. Opo, sorry so, yun po. po yung ating protective at preemptive. Opo, sabi ko pala DOE, Department of Health. Nasanay kasi ako na ganitong oras DOE na interview ko. Secretary, pero ngayon masasanay na ako dahil napaka-willing po nitong ma-interview ni Secretary Mercado sa media, po. Kaya masanay po tayo na maaga din siyang magpapa-interview from time to time. Oh, by the way, bago kita pakawalan, nabalitaan niyo po ba yun? I know hindi niyo po ito expertise, Dr. Mercado. Yung psychiatry, po. Naglabas po pala ng joint statement ang Philippine Psychiatric Association at Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry. Ay, hindi ba yung mga MD din po yung mga yan? Di ba? Mga doktor din, Secretary. Na nakikiusap po na wag mo na ituloy bukas ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Kayo po ba'y sinusuportahan yung panawagan na ito ng mga doktor, yung mga psychiatrist at psychologist na wag na muna natin ituloy yan kasi baka ang mga bata maturo-trauma? Ang nag-initiate ng nationwide simultaneous drills ay ang DepEd. Tama. Pagamat kami po ay tumutulong kasi nga nagbibigay din kami ng mental health support doon sa team na yon. Pero alamin ko po, ngayon ko lang nalaman, pasensya po. Ay, sige lang po. Nakafocus kami sa leptospirosis at saka dengue. Although medical issue din kasi yun, Sec. Although yung palagi ang focus natin, yung mga nakikita nating sakit. Kagaya niyan, may sugat. Pero itong psychology, medyo malala din po yung sakit na yan. Sa isip, Secretary. Tama yan. Oo. Kaya nga ang aming naka-embed dun sa ating YAKAP program, ang mental health. Kaya nga ang aking parang directive kay President PCEO Befo ay talaga maging proactive na pumunta na sa mga eskwelahan. Ang tawag namin dyan, settings-based empanelment, kung saan talagang i-assess natin yung mga bata at matingnan kung ano yung pwede nating tulong na maibigay. So doon pa lang touch point natin through YAKAP. Ayan, sige po. By the way, Secretary, ikaw ba'y magtatalaga ng spokesman mo kagaya ng ibang mga sekretary dati o ikaw mismo ang magpapa-interview at may babaguhin ka ba dyan sa mga USEC, ASEC at kung ano pa opisyal ng DOH?
Meron na tayong mga pinaplano, may panel of expert tayo para sila yung tumugon din kapag lalo na very technical yung mga paksa. At magtatalaga rin tayo ng Media Bureau. Okay. So maghintay-hintay lang po na yung mga prosesong dinadaanan nito eh. Opo, pati yung mga, babalasahin niyo po yung mga USEC dyan o may sarili kayong ipapasok na mga pinagkakatiwalaang undersecretaries? Meron na po tayong nilabas na DPO, Department Personal Order. May ilan na po tayong mga tinalagang mga bagong USEC dahil po maganda naman ang performance ng ating mga existing na mga ASEC ng ating kagawaran. At meron din po tayong ilalabas ng mga panibago. Yun nga po, may prosesong dinadaanan at kailangan po lang nating humingi ng abiso mula sa appointing authority. Which is, Hopefully po, within the week ay mailabas na namin or at least until next week. okay na ipaalam sa Malacanang. Ano po. Sige po, Secretary, from time to time, tatawag po kami mga ganitong oras po. Thank you po. Ay, walang problema, Alvin. Maraming salamat sa pagkakataon. Mabuhay si Secretary Edwin Mercado at Department of Health. Maraming salamat po sa inyo. O yan sa mga pupunta ng NKTI, i-check nyo po muna. Ay baka pagdating po ninyo wala ng slot. Pero hinahanapan po ng paraan. Mukhang maikukonvert silang ilang lugar dyan. Malaki naman yung NKTI, ano po. Para mapalaki pa at madagdagan pa yung slot per day. Grabe, ang daming pasyente ng leptospira. Siguro ang dami kasi lumusong sa baha nito mga nakaraang sama ng panahon ng habagat. Sangkot po ang mga minor de edad sa